3 seconds remaining, lamang na isa kalaban, fourth quarter. Kanino mo bibigay bola? James Yap, Mark Aguiwa. So, ito po ang mainit sa social media dahil nga po kay Konsehal Paul Artadi. So, kasalanan po ni Paul Artadi ito. Pero, though ito naman ay katuwaan lang, wala pong hate. So, of course, ang pinili ni Paul Artadi, pinili ni Ronald Tubid ay si James Yap. So, of course, hindi naman tayo magtataka doon kasi teammate nila yon sa UE nung college. Of course, si JJ Helterbrand. So, of course, ang pipiliin naman niya ay si Mark Aguiwa. Bakit? Kasi ka-teammate din naman niya at talagang matagal sila nagkasama ni Mark Aguiwa at alam niya yung work ethics ni Mark Aguiwa. Kaya pipiliin niya. So, dito po sa atin pong pag-uusapan ay, kumbaga, kung ikaw ay maka-Hinebra, of course, Mark Aguiwa. Kung ikaw naman ay maka-Magnolia, of course, James Yap yung pipiliin mo. So, ganun lang naman yon. So, wala naman pong masyadong magiging arguments kasi depende po yan kung saan kung ang fan ka ng Hinebra or fan ka ng Magnolia. So, ang tanungin po siguro natin nararapat is yung fan ng hindi Hinebra, fan ka pero hindi ka Hinebra at hindi ka rin Magnolia. So, yun siguro. So, pero ganun pa man, ano nga ba ang naging career nitong dalawang to. So, of course, unahin natin si James Yap. James Yap, may Grand Slam, may 7 championship. So, si James Yap po ay may 2 season MVP. Meron po siyang isang best player of the conference at meron 4 na finals MVP. Part po siya ng 50th greatest player. At talaga namang sobrang galing ni James Yap. Man with a million moves. So, wala po tayong hahanapin pa kay James Yap. Pagdating sa crunch time, sobrang tindi ng clutch ni James Yap. So yon, dumako naman po tayo kay Mark Aguiwa. Mark Aguiwa, Rookie of the Year. At the same time, nagkaroon din siya ng MVP nung pero isa lang ang MVP ni Mark Aguiwa. 9 PBA Championship. So PBA Comeback Player of the Year. 3 beses siya naging scoring champion. Tapos 3 beses din siyang naging best player of the conference. Pero wala siyang finals MVP. At part din siya ng 50th greatest player. So yun nga. So alam naman natin si Mark Aguiwa, yung impact ni Mark Aguiwa, kaya nga siya tinawag na The Spark. Kasi sa tuwing nadadaw ng Hinebra, even 20 points ay nahabol at siyang nagiging spark ay si Mark Aguiwa dahil nga sa kanyang pagiging furious. Kumbaga unorthodox siya, 3 points, crossover, matindi rin si Mark Aguiwa. Kaya mahirap talagang i-compare yung dalawa. Pero nga, for the sake of arguments, i-compare natin. So, of course, pares naman sila halos na naging part din ng Philippine team. So, I remember na meron isang, kumbaga hindi na natin sasabihin ko ano yung year, na dapat ay MVP rin si Mark. Kumbaga hindi lang dapat isang MVP ni Mark Aguiwa, dapat at least 2 or 3 kung hindi nga lang nadadaan sa botohan. Pero yon, of course, hindi na natin kukwestiyonin yun kasi yun talaga ang PBA. So bukod sa statistics, kailangan din ng media votes, player votes, so and then four-man committee, so lahat. So pero ganun pa man ay James Yap magaling din talaga. Star player talaga na may tuturing. At sabihin na natin si Mark Aguiwa yung siguro yung mga 4 or 5 additional championship kay Mark, hindi na siya yung main man talaga noon kasi kumbaga yun yung time na dumating na si Coach Tim Con. Pero ang solid na championship ng Hinebra yung back-to-back nila nung nandun pa si Rudy Hatfield, nandun pa si na Eric Menk, yun. Pero si Aguiwa sobrang galing din talaga ni Mark. Yun, at isa pa, sinasabi ng marami, si Mark daw ay pwede sa international kasi nga kinukuha siyang import ng Lebanon dati nung isa. So yun natatandaan po natin. Si James Yap naman, sabi nung iba hindi na mo pang international. Para daw siyang Junmar Fajardo na pagdating daw sa PBA, malakas, pagdating sa international ay hindi magaling. So pero ako para sa akin parehas namang magaling even sa international, hindi lang talaga focal point ng scoring ang isang James Yap pagdating sa international. Parang si Junmar ganun din. So pero walang arguments. Kumbaga saludo tayo sa mga players ng Gilas Pilipinas or Philippine team.
Pero nga, back to James Shop and Mark Kagiwa. So, depende na lang po sa atin kung ano yung kung saan tayo papanig. So, pero ako maka-Ginebra ako, pero nakadepende po ako. Pagdating sa finesse na tira, yan, sa mga 3-pointers, yan. Papanig ako kay James Shop kung doon yung pag-uusapan. Pero pagdating sa mga one-on-one, pagdating sa crunch time, slash, crossover, hindi po natin may kakaila, mas magaling si Mark Kagiwa. Kaya yun yung magkaiba yung level nila nung greatness. So magkaiba talaga. So of course at the same time, mas may defense itong si Mark Kagiwa compared kay James Shop. So isa pa yun. Pero 3 points, of course, James Shop yun, walang duda. Napaka-accurate ni James Shop, napaka-explosive. Pag hindi mo binantayan si James Shop, naku, yari ka. Titirahan ka talaga ng 3 points, slash, depende. Ganun din si Mark Kagiwa. Pag hindi mo binantayan, i-score at i-score. Pag sinabi ni Mark Kagiwa, i-score siya ng ganito, i-score siya ng ganun. So, ganun katindi si Mark Kagiwa at ganun din katindi si James Shop. So, sana ay hindi din natin, kumbaga, pupurihin na natin pares, magsasalute na tayo sa pares ng dalawang players na to. So, Mark Kagiwa, of course, kumbaga, since na-drop si Mark Kagiwa, hanggang sa mag-retired, Ginebra siya. Si James Shop naman ay 3 ang kanyang team, Magnolia, yung Pure Foods franchise, tapos napunta siya sa Rain or Shine, tapos nalipat siya sa Blackwater Bossing. So, yun. So, ayun. Medyo mahirap talagang pumili. Kaya nga, sabi ko sa inyo, nakadepende po kung ano yung pag-uusapan. One-on-one, kung magwa one-on-one, hindi Ginebra. Kung magwa one-on-one, Kagiwa versus James Shop, I think mananalo si Mark Kagiwa. Kasi yun yung ano niya yun yung forte niya yung one-on-one. So talagang tatalunin ni Mark Kagiwa yan, si James Shop. Pero kung galing sa screen, galing sa pasa yung tira, tapos makikreate ng space, tapos titira, James Shop, of course. Yun. So, yun. At hanggang dito na lamang. Yung arguments na yan, hindi yan matatapos. Parang Jordan, Lebron yung arguments na yan. Kumbaga, napakaraming kumbaga, nakadepende talaga yan sa mga magko-comment kung ikaw ay maka-Ginebra or maka-Magnolia. So, yun naman po for today's video at maraming salamat sa panood. Bye-bye for now.